So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, another battle review. Galing pa rin sa Ahon 14. Sabi ko nga sa inyo, marami na tayong na-stock na mga battles dito sa Ahon 14. Kaya umpisahan na nating reviewin to. Yung mga request nyo, dyan muna yan. Pero pinapangako ko naman sa inyo, lahat ng request nyo, matagal man yan, matagal ng request yan, or ngayon lang, lahat yan marireview. Kaya stay tuned lang, abang-abang lang. Hindi ko kayo i-Indianin, no? Hindi ko kayo i-Indianin. Basta support lang, abangan nyo lang yung mga battle na re-reviewin. Hindi ko kayo bibigoyin doon, okay? So ayun, Zaki versus Manda Baliw. Tangina, antindi ng battle na to, alam nyo ba yun? Kasi syempre, sa mga ano lang, konting background lang, no? FRBL represent silang dalawa. Tapos sa mga achievements nila, Zaki, nakilala ko si Zaki sa Sunugan sa Kumu. Doon ko siya unang napanood. Para lang may info kayo, dalawang Sunugan sa Kumu yung sinalihan ni Zaki. Una doon, si Pistolero yung nag-champion, pero sino yung kalaban ni Pistol sa finals? It's Zaki, di ba? So sa pangalawang Sunugan sa Kumu, sumali ulit si Zaki doon, at hulaan nyo kung sino panalo doon. Ang nag-champion doon si Zaki. So, isipin nyo yun, 2 taon magkasunod. Pinagharian, hindi naman sa pinagharian niya, pero 2 season na magkasunod sa Sunugan sa Kumu, puta. 2 finals agad, tapos yung isa, champion, no? Ganon ang Zaki. Sa mga hindi pa nakakaalam, at sa flip top nyo lang napanood si Zaki, panoorin nyo yung Sunugan sa Kumu at saka yung Sunugan sa Kumu 2.0 doon. May review na ako doon, pero hindi ko naman ini-endorse na panoorin nyo yung review ko. Kung gusto nyo lang, panoorin nyo, pero kung ayaw nyo, punta kayo sa Sunugan na page, no? Kay Manda naman, konting background lang din kay Manda. Siya po yung finalist ng 1UP tournament, yung season 1. Ang nag-champion naman doon is si Raffian. So kilala nyo naman siguro si Raffian, no? Sa mga hindi naman kilala si Raffian, at kung nakilala nyo naman si Raffian sa flip top, nag-champion na po si Raffian sa FRBL 1UP tournament season 1, at si Manda po yung kalaban niya doon. Napanood ko na rin yon, yung buong tournament na yun, napanood ko na, so you can check it kung gusto nyo lang. Tapos speaking of Raffian, si Raffian po is si Raffian naman po yung naging kalaban ni Zaki sa Sunugan sa Kumu 2.0. So grabe yung mga FRBL represents, no? So yun, congrats, no? Pero yun, Zaki versus Manda Baliw, puta, anong klaseng battle to? Style clash, no? Kasi alam naman natin si Zaki, isa sa mga strength niya is yung slant rhyme, yung alam mo yun, sa delivery niya, delivery performance. Manda naman, syempre, ang strength niya, alam niyo na yan, comedy. So tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari, or ano yung magiging outcome. So let's go. Tig-2 minuto dapat, pakinggan natin to. Unang banat, Manda Baliw. Yo! Welcome back, Baby Jack. Huwag kang mag-alala, hindi na ako mandi-distract. Pero kung sasabihin mong puro distraction lang ako, tangina, tumal. Huwag kang magmalinis, nandi-distract ka rin, parehas lang tayong kupal. Nung laban yun ni Romano, mas malala ka nga doon, literal. Ako, sumasayaw-sayaw lang, ikaw, namimisikal. Sumasabat pa at nanunulak hanggang sa yung kalaban, makalimutan yung pyesa. Subukan mo akong ganyanin ngayon. Sasayawan kita ng kapuwera. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Ahon 14, tanginang yan, wala bang palakpakan siya? Kamusta na? Adik na Muslim. Gago. Tangina, pag tinalo ko to, iyak to. Nung nalamang may laban tayo, pinag-usapan ng tao. Sa totoo lang, ako lang naman yung inaabangan dito eh. Inaabangan matalo. Champion ka ng Sunugan? Anong paki ko?
Mas nauna ka dito? O ano? Pero alam mo, malaking sampal sa'yo to kasi real talk pagdating sa flip top, mas mataas pa din TF ko sa'yo. Wow. Balita ko, nagtatatalo ka. Humihina ka na, Zaki. Humihina ka na. Tangina, astig. Yung sumpa ng loose trick, napasa na sa'yo, Zaki, wala na kay bagsik. Tinalo ka nung kiram na tulonggis? Ang tanga mo. Biruin mo, no? Binugbog ka nung punching bag ko. Ay! Tinalo ka rin ni Lanceta. Hindi ka na nga sinulatan. Yung tipong pinaglaruan mo yung Lanceta, ikaw yung nasugatan. Nakakahiya ka, Fre. Binata-bata ka nung batang nagsabing bata pa ako eh. Minamaliit mo si Lanceta na 1.5 lang TF niya kay Arik. Ang yabang mo naman, porkit yung sa'yo, 1.6. Yung mga kagrupo mo sa moron, mukhang mga moron. Ang oily ng face, ano yun? Sa mukha naglo-lotion? Ang aangas ng tinginan, kala mo naman mananapak. Lakad ng lakad sa video, ganyan kapag batak. Hindi kayo magandang ehemplo sa mga bata. Tamang music video kapag lakas tama. Ang dami nang naiilang sa mga kagrupo mo na mukhang tulak. Palaging nakahubo at mga mukhang bungo. Diyos ko po, yung mga kagrupo mong hupyak. Ito'y basic, parang drum kit na may hi-hat, snare kick na ginamit. Pasensya na ako, yung grupo mong moro na banggit. Pinatunayan ko lang na kaya kitang sabayan at madali lang tong moro na beat. Madali lang tong moro na beat. Siya si Saki! Ang may-ari ng Baby Jack Apparel. Ganyan yung suot ng mga construction boys sa amin habang nagyuyosi ng camel. Yung tela ang nipis, yung pagkupas ang bilis. Tigilan mo na please. Halata namang walang bumibili kasi 2 design lang na-release. Yung ideya, bulok. Check it out. Take a look. Yung mga design, parang mga drawing na makikita mo lang sa coloring book. Gago. Respeto sa Islam. Para sa'yo lang to. Kinukopya si Lanceta. Harlem, batas. Ang daming ginagaya. Huwag mo namang ipakita na pati ba naman sa rap battle ang Muslim na mimirata. Alam mo, ang sarap mong lokohin. Bibigyan kita ng ice cream, chocolate flavor, tas hindi ko sasabihin na yun ay dinuguan na frozen. Tas pag na-realize mo na Okay. Putulin ko lang, no? Chocolate, tapos dinuguan na frozen. So, may ganong ako napanood sa Facebook, no? No, hindi siya vlog siya napanood ko 'yon na tawa nga ako doon eh. Uy, may ice cream tas chocolate flavors, binigay niya sa pamangkin niya ba 'yon. Tapos puta pagka nila dinuguan pala 'yon. Tawa lang ako ng tawa na napanood ko 'yon. Kaya narinig ko 'yon dito kay Manda. Hindi na ganoon kalakas yung impact nun sa akin kasi narinig ko na, napanood ko na yon sa isang vlog. Ang sarap mong lokohin. Bibigyan kita ng ice cream, chocolate flavor, tas hindi ko sasabihin na yun ay dinuguan na frozen. Tas pag na-realize mo na nakagawa ka ng haram, babatiin kita ng Merry Christmas, tas bibigyan kita ng ham. May sikreto kayong relasyon ni Luxuria. Ang sagwa, biruin mo para mong ginawa yung tiyahin mo. Nung mga panahong wala kang maiyot, hindi mo napigilan ng tawag ng laman. Kaya kumain ka ng adobong baboy damo sa gitna ng Ramadan. Baka sabihin mo na sa relihiyon nyo, bawal ang baboy. Huwag mo nga akong gaguhin kung pati ang sarili mong ang buhay, Zaki, nagawa mong babuyin. Tay! Okay. Hindi ito yung Manda, rekta na. Hindi ito yung Manda na ine-expect ko, hindi ito yung Manda na gusto kong hindi ito yung Manda na ine-expect ko, hindi ito yung Manda na tulad ng napanood ko before. Hindi ito yung Manda na
gusto ko marinig, no? Kasi alam ko may malakas pa na Manda, alam ko may mga jokes pa siya na solid, alam kong may Manda pa na basta, alam ko may Manda na mas malakas pa dito. So, jokes, pasok, performance, pasok, pero may kulang. Nakulangan lang ako sa pinakita ni Manda dito kasi sabi ko nga sa inyo, alam ko na kung paano magsulat, alam ko kung gaano kalakas yung Manda Baliw. Pero sa battle na to, kulang. May kulang, no? Hindi ko ma-distinguish kung ano yung kulang. Siguro, in terms of mga punchline or effective lines. Siguro yun, no? Pero, may kulang May kulang, no? May kulang talaga. Kasi sa mga past battles na napanood ko sa kanya, alam mo, mapapawaw ka mapapareact ka talaga sa mga mga verses na ini-spit niya. Pero dito parang, alam mo yun, plain, so lang, alam mo yun. So yun, Zaki tayo, pero so far yung Manda Baliw dito is hindi pa ganun ka powerful, so I'm expecting more sa rounds 2 and 3. Zaki. Pinupo na yung relihiyon ko para ng gago. Oo, kaming Muslim, di kami kumakain ng baboy. Kayo namumulutan ng aso. Tangina, yung shih tzu ng anak mo biglang nawala Tangina, yung anak mo umiiyak-iyak pa. Saka, pinupo na mo yung Baby Jack apparel. Huwag mo akong masyadong bad tripin. Yung kita ko sa isang benta ng shirt, mas malaki pa sa isang araw mong pamamasada ng tricycle. Tangina mo ka, Magre-rebat pa ako. At saka, tinalo ako ni Kairam na tuleg. Huwag mo akong yabangan dito. Nanalo lang naman siya kasi nirecreate niya yung mga bara ni Sinyo. Okay. Oh. Okay, rounds na. Siya na daw yung bagong Sinyo. Kung ikaw yung bagong Sinyo, ba't masyadong dark yung skin mo? Bagong Sinyo ang puta. Gago, ang layo sa'yo. Pero kung sinabi mong bagong Zaito, sang-ayon ako. Ikaw ang perfect example ng Pilipinong tanga. Natawa lang sila sa jokes mo, nag-feeling Sinyo ka na. Si Sinyo, owner siya ng real jokes. Si Manda, ka-color niya si Lil Strokes. Si Sinyo, dinadrive niya ay Honda. Si Manda, dinadrive niya pang Toda. Si Sinyo, nagagawa na ng article. Si Manda, namamasada ng tricycle. Di ba may tricycle ka? Ulit din, no? Tas 1.6 daw TF ko. Gago, namamasada ka nga eh. Yo! Speaking of tricycle, balita ko, Manda, nahuli ka daw nung nakaraang Biyernes. Kasi yung tricycle niya na kolorong puta, pinadaan niya sa NLEX. Yung tricycle mo, bilang mo na ng Yung tricycle mo, bilang mo na shop. Yung tricycle mo, bilang mo na sa shop ng bago na parts. Balita ko, inaabot ka ng 100 padyak bago mag-start. Manda, pag nalaman nila yung totoong storya, baka bigla ka nang mag-trending. Pag may mga pasahero siya na lola, aayain niya mag-check-in. Yo, mga writing niya nonsense, I bring frightening problems. Ito'y tricycle driver versus riding in tandem. Yo, panayang bullshit at kabubuhan. Ayos lang daw maging pangit basta mabuti yung kalooban. Tangina, tignan niyo yung kulay niya, tila ba echas? Pangit kahit sang anggulo kuna ni Nina Sandehas. Kahit maghilot o mag-kojic, yun ay pointless, boss. Umitim ka ng ganyan kasi yung lotion mo ay oyster sauce. Sobra mong itim, kaya hawig ni Zaito. Puputi ka lang pag nagka-vitiligo. Panayang cloud chasing para laging crowd favorite. Pero dinadaan niya lang sa pakwela na approach para di nyo halata mga dinekwat niya na jokes. Si Jonas mismo nag-reveal, kaya booking ka na gago.
Mahusay ka pa lamang still parang Jose Alvarado. Yung schemes mo, ang boring. Wala ka ng idea. Yung shit mo, hindi solid. Parang diarrhea. Yeah. Wala kang chance. Ito ay mismatch. Dito fair battle. Bawat punch ko mas may impact. Parang bare knuckle. Woohoo! Para sa attention at tawanan, naglabas yan ng Barney na nanggaling sa brief. San yung class? Gumagawa na lang to ng kung anong-anong trip. Just for laughs. Naglabas ka ng Barney galing sa... Just for laughs. Ano yun? Dati meron sa TV nun eh. Pero ngayon napapanood ko na lang siya sa online. No, yung Just for laughs na vlog. Ay na... Basta yun, parang ano sila. Parang... Basta yung mga nantitrip, mayroon silang pinaprank, yung mga ganon. Tapos na-enjoy ko talaga si Zaki mag-perform kasi sabi ko nga sa inyo, slant rhyme, pucha. Mapapaisip ka na lang na pucha, magka-rhyme ba yun? Mapapaisip ka na lang talaga ng ganon, no? Dahil sa sanay na akong, ilang beses natin na-review si Zaki sanay na akong makarinig na mga ganon niya, alam mo yun, mapapawaw ka na lang talaga sa performance niya. Tsaka all out talaga siya, all out si Zaki. Sobrang prepared talaga siya mag-perform. Kita nyo yung delivery niya dito, pucha. Sobrang, alam mo yun, powerful ng boses niya. Para sa akin, hindi nagkakaroon ng, alam mo yun, ng dead air si Zaki kasi kailangan mo siyang pakinggan ng maayos, kailangan mo siyang pakinggan, i-enjoy yung mga spit niya. Intindi nun. Yun, isa yun sa mga talaga edge or strength ni Zaki. Yung delivery. Sobrang lupit nun. San yung class? Gumagawa na lang to ng kung anong-anong trip. Just for laughs. Naglabas ka ng Barney galing sa brief? Para lang may mag-react at matuwa sa ganap mo? Itinago mo sa burat yung laruan ng anak mo? Pinilit ko na nga lang tiisin yung pandidiri ko. Isa na nga lang laruan ng anak mo, dinikit mo pa sa titi mo. Kumukulit ka na, Amanda, dapat ka nang makaltukan. Nung naamoy nung anak mo yung laruan niyang Barney, yun, ayaw niya nang paglaruan. Dugyot ka na nga, pangit ka pa. Baliktad. Pangit ka na nga, dugyot ka pa! Bibig ko mas tatabel, baka bigla tong ma-heart attack. Nag-feeling alpha male porket empleyado ng Alpha Mart. Feeling sick porket nagka-winning streak. Pero di ka nananalo dahil clever yung content or better yung concept. Nananalo pagkalaban mga lesser opponents. Saka yung jokes mo na pambata, yan yung preference ng audience. Kaya ano ang pakinabang ng mahaba mong win streak kung hindi mo naman kayang umunawa ng English? Material mo, laging novelty. Pati style mo, slapstick comedy. Ako, galing! Sobrang dami kong bars. Daeg yung Bucor habang si Manda nakaasa sa pangkanto niya na sense of humor. Baon ko real talk at personals para ma-hurt ka sa truth. Baon mo, pambata na kantsawan sa akin verbal abuse. Iyong karir, matik magsa-flop pagkat wex at corny yan. Itong baliw, sa akin babagsak ako yung mental hospital. Tangina mo, Zaki. Putang ina, Zaki, intindi nun, men. Kung paano niya tinapos yung round, na sobrang powerful. Akin verbal abuse, iyong karir, matik magsa-flop pagkat wex at corny yan. Itong baliw, sa akin babagsak ako yung mental hospital. Tanginang yan. Game face. Game pace po siya, ang tindi nun. Performance, ang galing. Delivery, angles, punchline, nakuha ni Zaki yun. So, scorean ko muna to. Isa 10-8 para sa akin in favor of Zaki. Pucha, ang layo nun, men.
Alam mo yon, sabi ko sa inyo, yung Man W sa round 1, hindi pa to yung hinahanap ko na Man W. Alam kong may mas malakas pa na Man W. Alam kong yung mga returns niya, alam kong meron pang, alam mo yun, may ilalakas pa. Yung mga jokes niya, alam ko may mga mas witty jokes pa, mas malakas na jokes pa. Yun pa yung hinahanap ko kay Zaki, kay Man W sa round 1. Round 1 ni Zaki, kita nyo yung jokes. Sobrang natural ng jokes ni Zaki. Nahalo na niya yung mga jokes niya. Alam mo yun, ang sabi nga ni Zaki, ang dala ko personals at bars. 'Di ba? So, I agree, no? Na yun nga yung baon ni Zaki dito. Pero, bonus yung mga jokes na nakapaloob dun sa bara. Kaya, pinakinggan ko si Zaki, men. Pinakinggan ko si Zaki. Sobrang lakas nun. Sobrang tindi nun. Para sa akin, puta, sobrang lakas nun. Lakas nun, men. Performance, delivery, puta, ang lupit. Ang ganda ng boses. Ilang beses ko na ito na-review si Zaki at yun lang talaga masasabi ko sa kanya. Sobrang prepared talaga ni Zaki. Isa 10-8. Zaki. Wala akong ibang masabi doon, pero ang lakas nun. Galit na galit Huwag ka manigaw. Relax ka lang, Chong. Yung barning tinutukoy mo, hindi sa anak ko yun. Laruan ko yun. Tapos ginagaya ko daw si Saito. Hindi ako sangayon doon. Ba't ko gagayahin yun? Ang adik-adik nun. Ginagaya ko daw si Saito. Pinagsigawan pa sa tao. Kung ginagaya ko man si Saito, siguro ako yung Zaitong pinagwapo. Holy macaroni! Kahit yung pangalan mo, ilang beses mo pang ibahin, Ransom, Zaki, Baby Jack, tulak ka pa rin. Malaharing manggi yung style niya. Flex ng pera nung nakulong walang pangpiyansa. So no choice. Kailangan bunuin para makalaya. Idol niya galawan ni Bugoy. Benta bounce parang mafia. Kaso handang taluhin pati barkada. Gusto niya kasi easy money, kaya pati loyal niyang scorer, inista pa. Kaya pala ayaw mong sumama sa Moro pag may lakad kayo kasi gusto mo may tinatakbo. Mga scorer mo lang din naman nagpahuli sa'yo. Paano pa naman yung mga tinda mong marijuana, puro buto kasing laki ng munggo. From Ransom to Zaki, pangalan nag-iba. Ganyan talaga pag may tinataguan, di ba? Kaya anong ransom? Baka ransom kasi yung perang pinasabay, tinakbo mo yung iba. Ransom, gago. Yaw! Tinitira mo pa? Yung aking tricycle? Inggit ka lang kasi yung service mo dito, bicycle. Sa droga ay hustler, yung pag-a-addict, minaster. Nag-roll ito ng marijuana gamit lumpia wrapper. Ang bango ng smell nung marijuana na kanyang sinisel. What the hell? Meron palang halong dahon ng laurel. Small time lang naman. Kasi puro locals yung carry. Kaya maaga kang nakulong dahil sa pagtutulak mo ng early. Okay. Pinag-aaral ka ng mabuti, pero sinayang mo yung chance. Pinupush ka mag-aral ng magulang mo, pero nag-push ka ng drugs. Wala nang nagtitiwala sa'yo, Ransom. Sinira mo yung trust, parang nabutas yung kondom. Kupal ka na source, Saki. Kaya ka pinakulong. Kung maganda sana bigayan neto sa mga gumigeto, hindi ka isusumbong. Puro addict bars ba? Yun ka Anong gusto mo sabihin ko? Gusto mo mag-imbento ako ng mga issue, hindi naman ako katulad nyo. Minamaliit yung trabaho ko nitong iligalang galawan. Adik at nagpakasalot sa bayan. Akala mo siguro ang astig nun. Ako, lumalaban ng patas sa trabahong marangal at malinis ang konsyensya para sa pamilya. Tangina mo sa akin, mas astig yun! Hindi sa pag-underestimate. Iyak sa akin tong tuta ng Morovit.
komedyante kahinaan nitong tuta na to na parang chocolate. How dare you to forget what Looney said? Bilang isang rapper ang hindi pagtugma ang pinakamalala na mortal sin. Yo! Kasi yung pag-i-slant rhyme, ginagawa yan ng mga foreign rappers, sir. Tanong ko lang, kailan ka pa naging foreigner? Sa pagtatabingi ng tugma, dapat ikaw ay mag-regret. Ang hindi pagtugma, doon siya magaling, pero di mo pa napansin, gawain yan ni OG1. Yo! Tapos yung sulat ko, nagagawa mong maliitin. Sige nga, yung one-liners, try mong gawin. One-liner ko, epektibo. Napapatawa pa lahat. Kaya kong i-rhyme yung sulat sa burat. Kasi kay rapper na asa lang sa Google. Sinesearch pa sa YouTube paano magluto ng cup noodle. Asa sa internet, mga bubuing ideya. Itanggi mo man, pero yun ka. Nung may kumalat na mawawalan ng internet, ang inatakot na takot siya. Ayaw niyang lumaban sa walang bilang. Aba, assuming din. Gusto niya kalabang magaling, kaya binigyan ka ng sequence. Kaso nagkasakit, hindi tuloy nakarating. Time. Okay, so medyo nawalan ng effectivity si Manda sa battle na to, no. Round 1 and 2, I think hindi, mali. Yung paano ko ba ipa-power skill to? Kasi feeling ko mas maano pa eh. Hindi, sige, okay. Round 1 and 2, para sa akin tie para sa mga rounds ni Manda. Mali pala ako ng score, dapat pala sineven ko si Manda sa round 1, no. Pero yaman na. Para sa akin kasi yung round 2 ni Manda parang mas mas bumaba pa. Pero di na natin babaguhin yung round 1. I think dito na lang tayo magbawi sa round 2. So ayun, gaya nga nasabi ko, feeling ko bumaba yung round 2 ni Manda. Nag-decline eh. No, alam mo yon, sa halip na pa-elevate na yung round 2 niya, nag-decline siya. Bumaba yung energy, yung power. Tapos hindi pa rin ito yung ine-expect kong Manda Baliw. Hindi ko alam, ewan ko kung ano nangyari, kung ito lang ba talaga yung sulat, kung nakakalimutan niya ba yung mga lines niya. Hindi ko sure kung ano yung pinanggagalingan ng mga to. Pero feeling ko hindi to yung Manda na 100%, no. Feeling ko lang. So ayun, para sa akin overall bumaba pa rin yung round 2 ni Manda eh, no. Sa halip na mag-elevate yung round 2, nag-decline yung energy nun, kaya hindi siya naging effective, no. So ayun, yung mga punchline niya hindi ganun kabigat. So yun, 8-7, 15 points para kay Manda Baliw. Bigyan ko na ng 7 yun, no? So round 2 ni Zakip, tignan natin. Hoy, dito ka. Lapit ka pa konti. Dinadami mo pa yung pagtutulak ko. Tangina. Gumek sa akin to dati, nininervyos. Humingi pa ng responde, tas yung giniget 50 pesos. Tangina mo, masyado kang pabida. Pinupuna mo akong umiilegal, yung tricycle mo, wala namang prangkisa. Ang hilig mo mang snitch. Bakit? Yung pagtatattoo mo, meron bang permit? O, nasa na yung mga nagkasakit sa balat? Ka? Kaya, kasi natin. Rinig ba ako? Rinig ako. Tsaka pinupuna mo yung pagkakakulong ko, no? Ikaw, naranasan mo lang ma-lockdown. Ako naranasan ko ma-lock up. Naranasan mo lang ma-lockdown, naranasan kong ma-lock up. Pero kahit ganun kahirap, o kahit gano'n pa ma-fuck up, nagawa ko na mag-bounce back. O, di ba? Walang nag-react. Inspirational dapat yun eh. Yo! Tinitira mo yung Morobits, di ba? Gago, mas nakakaya yung grupo mo. Sige. Pangalan ng grupo niya,
Mayabang thugs. Kala mo talaga mga gangster na matimbang. Mayabang thugs. Pangalan nyo palang squatter na pakinggan. Mayabang thugs. Nakakatakot. Ako'y natataranta. Thugs na nakatira sa barong-barong tas nagyayabang pa. Mayabang thugs ang puta. Kala mo mga brusko at makisig. Thugs tapos yung mga kanta puros tungkol sa pag-ibig. Thugs daw sila. Lahat ng enemy gina-gangster. Thugs kayo, tas yung music video nyo, inedit sa Kinimester. Yo, isa siyang tattoo artist na may mabahong armpit. Lahat ng kliyenteng nakaamoy, malamang nag-vomit. Lahat ng kliyenteng nakaamoy, malamang nag-vomit. Dapat dito, pakasuhan sa DOH para matuto ng leksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Hindi malinis yung equipment. Gusto ko lang i-pinpoint. Yung huling tinatuan ni Manda, tinubuan pa ng kiloid. Tang ina, pinaagaw bigla yung sombrero. Tang ina, nagulat ako doon. Tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Lahat ng tinatuan ni Manda, nagkaroon ng impeksyon. Hindi malinis yung equipment. Gusto ko lang i-pinpoint. Yung huling tinatuan ni Manda, tinubuan pa ng kiloid. Si Manda, pag nakausap nyo up close, nakakagulat yung flat nose. Yung amoy karumal-dumal, madalas siyang dapuan ng cockroach. Ito ba yung pagbato nyo na pang all-star? Kung mag-rap mukhang gago mala Rosmar, hindi ka lalamang sa akin pagkat wak gumura. Nakalaman ka lang sa akin sa kapal ng mukha. Di ba yung tunay na pangalan mo ay Nico Manuel? Balita ko, sarili mong pangalan ay hindi mo ma-spell. Mahilig naman bad trip, dapat pinapauwi to. Todo dick ride ka kay Arik, tapos pangalan mo Nico. Walang talent, di pa skillful, kaya di yan tatagos. Nung battle niya kay Vitrum, biglang nag-preach about sa Diyos. Putsa, biglaan siyang nag-sermon. LT tong gago. Ikaw yung negro na version ni Eli Soriano. Kahit mag-preach ka about God, di naaangat yung level. Yung itsura na ganyan, di tinatanggap sa heaven. Kung tunay kang disciple at may class na rapper, bakit yung Holy Bible ginawang prop sa battle? Naglabas ka pa ng Bible, pabida ka at ubod ng tanga. Naglabas ka pa ng Bible, di naman marunong magbasa. Kahit aralin mo yung gospel, di ka godly, leche ka. Ugly pwede pa. Ganyan siya kasi malungkot yung childhood tsaka adult life. Ako natatapos sa miserable mong buhay parang gun for hire. One-dimensional na rapper, walang ritmo at imagery. Punches ko iba't ibang angle, parang video ng PSP. Stilo ni Bugok, line mapping. Walang solido na suntok, light sparring. Walang solido na suntok, light sparring. Huwag ka mag-construct. Kailangan ng maraming revisions. Pero kahit napalpak, nakukuha pa yung judge's decision. Kahit puros lamang trash, mga banat at content, naloloko mo yung judge. Tawag dyan contempt. Komedyanteng may pambatang rap style, di ka tunay. Kalidad ko mas tinaasan parang grand prize ng isa buhay. Buong life mo wak, yung mga lines mo flop. Alanganin tong baliw ngayon nilaban na sa psychopath. One-liner, yan yung main niya na weapon. Maharot na movements tsaka facial expression. Kaya agad kayong nahook sa kanyang way of deception. Oo, Manda, nakakatawa ka. Pero minsan exaggerated na masyado, kaya para ng tanga. Material mo'y mananatiling mahina kahit pag-igiyan at practicein. Mas papansin ka pa dun sa vlogger na nag-rap sa libingan ni Francis M. Akala mo meron kang bilang? Akala mo meron kang bilang? Bawas-bawasan ng tsongke. Bawas-bawasan ng tsongke. Isa kang stand-up comedian, tumutugma lang ng konti. Okay, may konting stutter si Zaki dito. Pero agaw pansin yung paghagis niya ng na sombrero, hindi ko ina-expect na ipapaagaw niya 'yon, no. Pero ayun, sa performance, gaya nga nasabi ko sa inyo sa round 1, sobrang prepared niya. Pero pagdating sa round 2, medyo nagkaroon ng stutter. Hindi ko alam kung
ano nangyari? Basta, nagkaroon ng stutter si Zaki all over his round 2, no? Sa umpisa, sa gitna, sa dulo. So, akala ko magtutuloy-tuloy yon, pero nakabawi naman siya after nung choke. Ay, hindi siya choke. Nakabawi naman siya after nung stutter niya sa gitna, no? Nakabawi siya, nagtuloy-tuloy, pero I think hindi na yun naging malakas malakas yung bawi niya, malakas yung mga sundot niya doon, pero even para sa akin naging malakas yun. I think hindi na niya naibalik yung confidence, yung kumpiyansa na katulad na pinakita niya sa round 1, no? Kung i-compare ko yung round 1, syempre sobrang linis nun, sobrang powerful nun. Pero pagdating sa round 2 ni Zaki, yung pagiging powerful, medyo alam mo yun, nag-switch ng paunti-unti, nagfe-fade ng paunti-unti. Plus nagkaroon pa siya ng stutter. So sayang kasi from 10 points, akala ko ina 9 ko lang siya dahil sa mga stutter, pero dahil sa performance niya, bibigyan ko ng 8 yung round 2 ni Zaki. So ang layo nung naging agwat from 10 to 8, no? Kasi sa mga stutters niya, tsaka sa hindi na siya nakabawi talaga, no? Hindi niya naibalik yung kumpiyansa. Kinakapanan niya yung mga lines. Tapos marami naging flaws si Zaki dito sa round 2, pero para sa akin kanya pa rin yun kasi mas naging effective yung mga yung mga punto niya, no? Yung mga punto, yung mga sinasabi niya laban kay Manda. Mas nagustuhan ko yun, unlike kay Manda na more on jokes, tapos hindi nga ganun kalakas yun. So ayun, I think sa Battle of Round 2 pwede ko siyang ibigay ng tabla yun, pero mas nagustuhan ko pa rin yung naging performance ni Zaki doon kasi siguro sa preference ko to, mas nagustuhan ko yung performance ni Zaki doon kasi sabi ko nga sa inyo, after ng stutter niya sa gitna, nakabawi naman siya doon, pero hindi nga niya naibalik yung powerful na performance like sa round 1, pero andun pa rin yung swag, unlike sa round 2 ni Mandabaliw na totally faded na talaga. Nagfe-fade, hindi na siya nakabangon. Kay Zaki naman, nag-fade, tapos bumangon ulit, tapos nag-fade, tapos bumangon ulit. Alam mo yon, ups and downs yung kay Zaki. And kung i-graph natin yon, mas makikita natin na naging paangat palitaw yung naging performance ni Zaki doon. Si Manda naging pababa yun, no? So ayun, isa 8-7, dikit pa rin naman yun, pero kay Zaki pa rin yun. So 18 points para kay Zaki, tapos 8 and 7 naman kay Mandabaliw. 8 sa round 1, 7 sa round 2, so 15. So ilan na yun? 18 to 15, tama ba? So rounds 1 and 2 kay Zaki, para sa akin may round 3 pa. Ang haba ng rounds. Puro pa starter. Judges, talo na to dapat. Music video namin sa Kinemaster, yung sa inyo sa CapCut. Tinitira pa pagtatatu ko. Hindi mo yan ikakatikas. Pinatunayan mo lang na isa ka sa mga salot na dumidiscriminate ng tato sa Pilipinas. Palibasa, galit ka sa tato, Zaki. Kasi yung unang tattoo ni Zaki ang nakalagay, "Only Judge can guide me." Yo! Nag-request ako kay boss. Gusto ko kalaban starts with letter Z. Yung adik na gwapo. Binigay niya sa akin, Zaki, ang tinutukoy ko, Zaito. And my bad, hindi kita diretso. Pero pag natuloy laban namin, set mo ahon, Boss Arik. Kasi pag natuloy laban namin ni Saito sa PSP, ang tawag doon, pangit sa pangit. Nag-request ako ng kalaban Joker para masaya. Binigyan niya ako ng kalabang isang malaking patawa. Kasi dinamay mo si Jonah Renz sa battle. Tapos sinamo ka niyang suntukan. Hindi ka pumalag. Takot. Call out kasi ng call out. Nung kinall out ka pabalik, hindi ka makasagot.
Hindi ka na active sa Moro Beats kasi may sarili kang galaw. What a fucking noob. Makasarili ka, dude. Iniwan mo ang iyong group. Kaya pala siya'y nag-vlog na lang at gumawa ng sariling kilos. That's how Zaki moves. Mukha kang mayabang na humble. Hindi sa'yo bagay mag-aggressive tol. Mukha kang dinosaur na herbivore. Lagi tong galit sa battle, puro sigaw at ngaw-ngaw. Manang-mana sa'yo yung anak mong si Xiao Xiao. Na anak mo dun sa ex-girlfriend mong Lawlaw. Oo, yung ex mo, grabe yung image. Hanggang leeg yung cleavage. Tinuring mong mahal pero mukhang gamit na, sombrero na vintage. Diba? Hindi mo siya ma-flex at kinakahiya mo siyang kasama. Sa harap ng tao, tinalikuran mo siya, parang nakasuot ka ng grasya. Kaya, iniwan ka niya dahil lakang kwenta. Napatunayang minahal mo lang siya dahil sa pera. Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong gera. Kaya tinapon ka na lang parang basura sa bangketa. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Balakid to, balakid. Tutok na tutok sa panonood ng tao, tinalikuran mo siya. Ang ina neto ni Monday. Hindi ko na... ulit. Parang nakasuot ka ng grasya. Kaya, iniwan ka niya dahil lakang kwenta. Napatunayang minahal mo lang siya dahil sa pera. Lagi kayong nag-aaway, lagi kayong gera. Kaya tinapon ka na lang parang basura sa bangketa. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Balakid. Tutok na tutok sa panonood ng Pornhub. Puro jakol, puro lolo, puro pagsasarili lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya itong walang kalablay-plablay. Putang ina neto ni Mando. Ginaya niya si Balakid kung paano mag-spit. Sa sarili lang to sa bahay. Doon lang kasi sumasaya itong walang kalablay-plablay. Nung laban niya kay Rafyan, nag-inarti pa mukhang tanga. Kalagitnaan ng rounds, umakting na, hindi ako makahinga. Nag-choke na pala. Nagre-reklamo kasi daw small room. Nasusuffocate daw, ang sabi. Pero pag humihigop ka sa kulob na bustuhang walang hangin, wala kang arte. Hindi ka artist, isa kang perwisyo. Ginagamit yung talento para may pangsuporta sa bisyo. Kamusta na yung napanalunan mo sa sunugan? Tangina, nasunog na. Malaaklas ang putang ina, di ba? Isang linggo lang naubos na. Hindi mo deserve yung panalo, di mo rin deserve yung nakapusta. Alam naman natin na hindi worth it pag yung pera sa adik na punta. Huwag mo namang ipahalatang mukha kang pera, Zaki. Masyado kang greedy, honestly. Kung hindi totoo sinasabi ko, huwag kang mag-isa buhay next year at mag-back out ka sa PSP. Broke ass bitch time! Okay, ito yung pinakamalakas na round ni Manda Baliw. Na-entertain ako dun sa paggaya ni Manda sa kung paano mag-perform si Balakid, 'di ba? So, natawa ako doon. Hindi ko na nga pinansin pero napansin kasi ng crowd, no, natawa yung crowd doon. So, inulit ko na lang. So, ayun. Ito yung may pinakamalakas na performance. Ito yung pinakamalakas na performance round 3 ni Manda kasi andito yung malinis na pag-spit or delivery. Andito yung mga punto niya. Natawa lang. Tsaka ito yung pinaka-natural na nakuha niya yung crowd, no? So, malakas yun. Pinakamalakas na round para kay Manda Baliw. So, medyo umangat to. So, pero hindi ko muna to i-scorean kasi tignan natin muna kung ano yung magiging performance ni Zaki. Kasi, ito if magaya ni Zaki yung performance niya dito sa round 2, coming to round 3, possible ibibigay ko yun kay Manda Baliw, no? So, tignan natin muna yung round 3 ni Zaki. Pero, so far, strongest round ni Manda Baliw yung round 3. Hindi ko pinopost yung babae ko para sa privacy. Tangina mo, huwag ka mag-pretend. Yung girlfriend mo, kung ganun yung naging girlfriend ko, di ko yun isasama sa event. Inang-ina, dapat yung sa bahay lang.
Pre-battle ko parang karma na instant. Yung babae mo, di yung kakantutin ni Lip Cram. Di sila nagre-react pero matindi yun eh. Yo, tsaka broke ass bitch. Tangina mo, 100,000 yung TF ko sa... Yo! Sa kaliwa! Sa kanan! Sa likod at harapan! Tignan nyo si Manda, pabilog yung katawan. Yung intro mo, mga kumag lang yung napapabilib doon. Sa kaliwa, kanan, likod at harapan, tapos buhay mo, wala pang direksyon. Astang magarbong artist. Astang magarbong artist. Pero di ako na-convince. Tignan nyo yung outfit, pang tito yung fashion sense. Umaastang big fish to every battle. Punit parang ripped jeans tong dirty rapper. Kamukha mo yung victims ni Jeffrey Dahmer. Dati daw siyang sex instructor. Tangina, walang kwenta yung returns. Paano naging sex instructor yung walang sexual experience? Sex instructor ang puta. Medyo yung mayabang ka na. Huling puday na nakita nito yung sa nanay niya pa. Gago. Bata ka niyang tactic. Sex instructor, ulul, mas bakla ka pa kay Sam Smith. Tsakulero everyday. Ganyan yung kanyang mindset. Sa sobrang tsakulero, naging muscular yung tricep. Hindi ka jack of all trades. You just jack of all ways. Traumatic ang buhay netong broke artist. Kalulong at nag-develop siya ng wrong habits. Kaya ayun, naging porn addict. Siya si Manda Baliw. The man we love. Shit, ang kapal. The man we love, yung misis mo nga, di ka mahal. Panay paganda lang palaging inuuna niya. Pag naghanap ka ng pagkain, minumura ka. Yeah, si Jen Ortega, ina-uppercut si Manda kapag may problema. Pinapaso siya ng plancha kapag merong regla. Kaya, di nyo to dapat manatangkilikin. Tanging pagmamahal na dinanas ni Manda ay pagmamahal niyang pilihin. Tigang yung gunggong na yan, sobra pang itim, kaya mahina sa girls. Hindi ka magugustuhan ng 99% ng kababaihan sa earth. The man we love, pauuwiin ko na handicap. Sa sobra mong pangit, wala ka pang picture na nakakakuha ng heart react. Pathetic na artist, yung amoy niya makati sa ilong, parang allergic rhinitis. Sa February, makakalabang ko ay all God. Ngayong December, tung kalabang ko ay ogag. Kasi lumalaban lang daw siya para sa respeto at pagmamahal. Ulol, sinungaling ka. Fuck you. Payag ka? TF ni Arik sa'yo? I love you. Manda, solid yung performance mo. I love you. Stupid guy! So bumabattle ka lang para sa respeto at pagmamahal. Hindi para humasel. Kung ganon, bakit sa FRBL, di ka na bumatel? Oh, di ba dahil mababa yung TF, di mo trip gawin. Di ka lang baliw, Manda. Hypocrite ka rin. Di niya daw habol ang pumera. Pero sinasadya niyang magbaon ng mabababaw na komedya para mas lalo pa siyang bumenta. Hipokrito ka, Manda. Sana bukas ay madeds. Kaya ka nga naging pangmasa para gumawa ng bread. Tapos yung pagcha-champion ko sa sunugan, kinikengkoy, ginawang kwela, in-involve nyo sa tawanan. Pero tandaan mo, Manda, kahit kailan di mo yon mararanasan. Oo, panay upset at talo ngayong taon, pagkat sa game may rookie. Pero battles ko palaging maaksyon na parang James Bond movie. Isa kang pabidang lame rapper na may mahinang brain power. Walang linyang matimbang pagbibiro ang tanging pakay. Puwisit kang pakinggan, parang nagbibidyoking kapitbahay. Di ba sabi mo sa amin, gusto mo maging most viewed? Eh di laplapin mo si Sir Deo, tapos magsuot ka ng costume. Yo, magsuot ka ng costume. Sige, ako na ang bahala na mag-declutter para naman mabawasan mga dick rider. Dapat dito sa baliw buong gabing pinubrutal hanggang etong masayahin ay maging emosyonal. Nakatadhana tong si Manda maging stupid guy. Yung pagtanggap mo sa ating laban, career suicide. Time! Okay, sabi ko sa inyo no, yung round 2
ni round 2 ni Zaki, yung round 3 ni Zaki, kapag na-reciprocate niya yung round 2 niya, ibibigay ko yun kay Manda Baliw. So, round 3, strongest round ni Manda yun, and para sa akin, nakuha ni Manda yun sa score na 9-8. Wala nagkaroon, pinakamalinis na performance ni Zaki is yung round 1. Round 2 and 3 ni Zaki, naging same ng atake doon. Hindi naging ganun ka-effective. Pero andun yung mga punto, di ko dinidisregard yung mga punto na sinabi ni Zaki doon. Andun, alam mo yun, nakasemento na yung mga punto niya. Pero may dumoy kasi yung stutters niya, alam mo yun, kitang-kita, litaw na litaw kasi galing siya sa round 1 na sobrang lakas, malinis, as biglang round 2 and 3 nagkaroon ng mga stutter. So kailangan ko talagang makita yun, no? So para sa akin hindi na replicate or na reciprocate ni Zaki yung 2 and 3 dun sa round 1. Solid yung round 1 eh. Pagdating naman sa round 3 ni Manda, tangina na strongest round, pinakamalinis. So, ayun, it's a 9-8 for me. Okay. Final score 10-8-8, 16, 26 para kay Zaki. Kay Manda naman, I think Manda got 24 kasi 8, 7, 15 tapos 9, so 24, no. Kahit i-perfect ko si Manda doon, magiging 25 to 26 pa din. So hindi pa rin siya, para sa akin hindi pa rin makukuha ni Manda Baliw yun kahit i-perfect yun. Pero para sa akin it's a 9 lang muna kasi kinumpare ko yung round 3 ni Manda dun sa round 1 ni Zaki. Feeling ko mas ahead pa rin yung round 1 ni Zaki doon eh. Kaya sakto lang yung scoring ko doon sa round 3 ni Manda. So, yun. 8, 7, 15 plus 9, 24. Si Zaki naman, 10, 8, 8. So, 26. So, 26 to 24 in favor of Zaki. Round 1 into tama. Round 1 into Zaki. Round 3, Manda. Round 14, Manda Baliw versus Zaki. Mag-iis 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2. Oy! Magigay para kay Zaki. Kay Manda yun. Congrats kay Zaki. Shoutout. 3-2, dikit, men. Judges tayo. Ready, Take Vishnu, The Trip Republic, Cosleta, Linting Kubu, 639 of Panda, Big Stick, Yanko, Travis Plat, SBSC, Hypebeat, MC. Kasama ni OG2, may Darling, Jen Ortega, at kay Boss Lester Makinyana. Binoto ko si Zaki. Para sa akin, round 1 nakuha niya. Ganda yung na-set na momentum ni Manda, pero siguro sa mga choice of words, sa mga angulo, mas nakipan ko yung construction ni Zaki. Round 2, kay Manda sobrang linis. Tapos round 3, parang medyo nalilito ako eh. Pero siguro baka mali ako sa replay, pero sa live lang, binoto ko si Zaki. Pero deserve din ni Manda manalo, sobrang dikit lang sa akin. Mahirap yung decision para sa akin, so medyo pinag-isipan ko yung boto ko. Pero yung decision ko, panalo si Manda Baliw. Unang round, mas may pares silang yung overtime sa yung mga binibitawan nila mga round. Pero para sa akin, mas maraming sutok tsaka momentum na nagagawa si Manda Baliw. Pero still, andun naman yung parang style niya sa akin na gusto ko yung aggression at saka yung flow talaga. Natuloy-tuloy hanggang 3 rounds naman na ganun nangyari. Pero sa mga momentum tsaka sa naging impact sa crowd. Also factor din yung mga creative na comedy niya. Binigay ko kay Manda Baliw yung round 1. Round 2 doon nakadikit si Zaki. Binigay ko kay Zaki yung round 2. Para sa akin doon naman nangibabaw yung sa akin ng estilo na kagaya na nababanggit ko sa kanina na yung solid na flow tapos yung aggression na maganda. Tsaka yung mga punches na doon mas bumabakat sa round na yun. Pero factor din yung parang hindi ko kasi alam paano sa overtime nila, paano sila tatabasan ba or kasi medyo pares lang nagagawa yung ganung fault. Pero yung round 3, yung lakas nung round 2 nila parang naging ganoon din naman parang kumbaga na maintain nila nung round 3. Pero para sa akin may mga mga flat na moments si Zaki doon. Zaki. Totoo 'yun. Si yung mga rebuttals din parang sayang hindi naglalag na maayos. Tama. Pero yung binoto ko nga si Manda doon dahil sa din. Kumbaga mas may rebuttal na okay tapos yung momentum andun pa rin as it is. Kumbaga kumakabit pa rin talaga. Kaya ayun 1 and 3 Manda, round 2 Zaki. Pero ayun style clash na pwede. Yo, Prince Ryan. Bali, binoto ko sa round 1 si Zaki. Na-overpower niya yung si Manda Baliw dun sa round 1. Pero
ano lang yung pinakadikit nilang round para sa akin. Tapos round 2, may mga dapa na nakita ko kay Zaki. So binigay ko yung kay Manda Baliw, tapos yun din yung pinaka-solid round para sa akin. Tapos round 3, dito na babagsak yung parang preference, kung ano yung mas trip mo sa kanilang pareho. So binoto ko si Zaki kasi mas marami siyang binitawan na elements. Tapos parang maikli yung round ni Manda para sa akin. Tapos parang ilan lang yung mga quotables siya doon kumpara kay Zaki. So 1 and 3 binigay ko kay Zaki, round 2 Manda Baliw sa akin. Okay. Joe Charisma, isa ako sa mga bumoto kay Manda Baliw. Bale, para sa akin sa round 1, binigay ko yung kay Zaki. Magandang ginawa ni Manda Baliw dun sa panimula, pero nung dumating na si Zaki, pagbanat niya ng round 1, talagang marami siyang binitawan na malakas. Para sa akin, naging factor dun kay Zaki na siya yung pangalawang bumanat, kaya yung round 1 naging kanya. Pero sa round 2, binigay ko na kay Manda Baliw dahil dun na marami si Zaki. Halatang naman pag napanood niya yung video. Kaya malinis yan kay Manda. Bale, sa round 3, dun ako yung sa round 3 doon ako nag-decide na pumili. Siguro naging factor na matalo si Zaki doon para sa akin dahil doon sa mga dragging na habang tumatagal sa round 3 tapos mahaba yung oras niya. Tapos si Manda medyo may time na mawawala pero nakakabalik agad. Pero yung kay Zaki medyo matagal yung dragging niya. Kaya binigay ko kay Manda balik. Yung round 1 at saka 3 kay Zaki. Okay. Pero round 2 malinaw na kay Manda. Pero yun, round 3 Zaki. Si Manda kung entertainment sa kanya yun. Pero si Zaki para sa akin, mas complete package siya hindi lang entertaining, tapos nandun pa yung mga elements ng battle rap at nagawa niya pa ng solid. Medyo may mga stutter siya sa round 3 din, pero nabawi niya para sa akin. So yun, solid na battle, maganda. Tikit actually. Pero yun, Zaki para sa akin. Okay, so wala tayong naging kaparehas na vote doon, pero okay lang, wala nang problema. Di ko rin ina-expect na ganun kadikit yung yung score na 3-2. Ina-expect ko may mga boboto rin syempre kay Manda, pero hindi ko ina-expect na 3-2. Parang ina-expect ko 4-1, pero ganun. Pero yun, sayang lang wala tayong naging kaparehas sa pagtingin dun sa battle kasi parang most of the judges binoto si Manda sa round 2 kasi sa linis ng performance pero para sa akin hindi, basta in-explain ko naman sa inyo yan, di ba? So ayun, Zaki vs Manda Baliw, isa sa mga Ahon 14 na gusto ko rin mapanood. Sabi ko nga, iisa-isahin na natin yung mga uploaded dito sa Ahon 14 para mapagkasya natin sa February at dun sa March, no? Marami pa tayong re-reviewin, no? So ayun, umabot tayo ng 58 minutes, 57, 32, and so ayun, kita-kits tayo sa next na review. Ahon 14 pa rin, syempre. Siguro yung Fukuda, not sure kung yung Fukuda or hanap pa tayo ng iba, pero ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.